Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na debatihan ang nangyari nga sa publiko matapos nga magsalita itong si Abante at talagang hinamon nga si BP Inday Sara. Dito nga natin makikita na ayon nga sa lahat ay talagang kung titingnan at pag-aaralan natin ng mabusisi ay talagang pinipili ang impeachment case nga ni BP Inday Sara dahil sa kanyang funds sa Office of the Vice President. Ayon naman sa mga taong bayan ay bakit nila kino-question ang pondo ng Office of the Vice President ay kunti lamang at katiting ito, ngunit hindi na iniimbestigahan ang mga bilyong-bilyong mga kinurakot ng mga politiko. Ang matataas na mga funds ay bakit hindi nila ito iniimbestigahan at tanging si BP Inday Sara lamang. Dito nga mas lalong danggalaiti ang maraming netizen nang muling makisawsaw nga itong si Abante na ito. Ayon pa nga sa maraming netizen ay hindi nga nila napigilan na magbigay ng mga komento na bakit nagsasalita pa ang isang pastor na ang ayon nga sa mga netizen ay talagang bulaan ata ito at sumusunod kay Kibuloy. Dito nga natin makikita na talagang dinadamay na nga nila ang lahat at talagang hindi nila pinapakawalan ang background nga ni Abante matapos ang naging patutsada niya kay Vice President Sara Duterte. Dito nga natin mapapansin na tahimik pa nga ang kampo ni Vice President Sara Duterte at nagbigay lamang sila ng mga statement na haharapin nila kahit anong kaso dahil alam nila na ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating tatakalakayin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Anong ginagawa ng ating Vice President? Abala ang Vice President sa pakikipagkapwa-tao at pagtatrabaho, hindi katulad ng amo mo, abala sa pagnanakaw, abala sa panggagago, abala sa pag-aadik, abala sa lahat ng kahayupan. O, kita mo, kapupus lang ng amo mong demonyo. Oh. Ano sabi ng amo mong demonyo? Sabi niya ng amo mong demonyo, ito, dahil lang mga kababayan, kung minamahal. Okay, mga palangging. Ayan, ang amo mong demonyo. Ay, dito pala dapat. Meron din pala ako dito. Alright? Hindi. Wala pala ako dito. Wala palang camera to. Ayan, oh. Oh, yan. Ang amo mong hayop. Oh, yan. Habang bumabaha, ano ang sabi ng amo mong hayop? Happy Monday, everyone. Excited to start my birthday. Sabbatical alpot. Sabi niya, no makeup. Gago, Satanas. Putang ina, pinilter mo yan. Okay? Dahil hindi ganyan ang mukha mong pangit ka. Filtered na nga, pangit ka pa rin. Yan ang amo mo, Abante. Ang sabi ng amo mo, basahin na natin to, ng amo niya. No makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule, no stress. But, yes to nakaw, yes to baha, yes to kaalputan, yes to kidnapan, yes to gorguran, yes to hakot na pera ng bayan. Diba? Ang kapal ng mukha, sabi niya, just me and Mother Nature. Ayan na nga, Mother Nature. Demon Nature. That's not Mother Nature. Demon! Ayan, ang itsura niyan. Habang kayo ay binabaha. Yan. Ginagago kayo. Kita nyo? Habang nagpapakasarap ang yawa, okay, na Satanas, nakapangit-pangitan sa lahat ng pinakapangit, ayan, ini-enjoy niya yung mga, ayan, green kasi mga palangga, yung nature. Ang mga nakaw na yaman at nakaw na mga properties na hindi pa binabayaran ng state tax o ng property tax ng pamilya niyang hayop. Ano, balikan natin itong yawa na si Abante. Okay? Sabi niya, bahala sa bulusod, anong ginagawa nating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine na meron tayong impeachment court dito, dapat tumarap siya dito. Gago ka uli. Alright? Gago ka uli. Dahil well, actually, I'm so fucking tiring, no? Papaliwanag pa tayo. Hindi ako nanood ng impeachment hearing. Napanood ko lang yung AI na pinresent ni Laway doon.
yung AI model niya ng mga pera-perang jotahan. So ngayon mga kababayan, magaling talaga ang mga demonyo mambaliktad. Okay? Magaling talaga mambaliktad tong hayop na ito. Ano sabi niya? Nasaan siya ngayon? Nasaan siya ngayon? Okay, gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Ikaw, nasaan yung mga ninakaw ng mga amo mo? Mga demonyong mga malatagag, nasaan yung tinago ang pera ng bayan? Ha? Abanting hayop, nasaan mo tinago ang pera ng bayan? Nasaan? Puro ka kasinungalingan. Si Bangag ang may hawak ng pondo. Siya lahat ang may hawak ng departamento ng gobyerno. Bakit si Sara hinahanap mo? Si Sara ba ang presidente? Patalsikin mo o gurgurin mo yung hayop na Bangag na yan. Tagurgurin mo sa pwesto. At nang mapalitan ni Sara Duterte. Tang ina mo, buwisit ka sa buhay ng Pilipino. So anyway, mga kababayan, yan ngayon. Gusto niyo pa ba makita ang mga kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ninyo? Habang kayo ay binabaha, nakita nyo sobrang grabe ang mga eksena ngayon. Tingnan lang natin to. Halos hindi umuusad ang mga sasakyan. Okay, pakita nyo yung mga nasa ibang bansa na mga palangga ko, mga nasa Amerika, Europa na hindi nyo alam kung ano na nangyayari sa inyong mahal na inang bayan. Okay, tignan natin kasi nawala na naman. Buti na lang hindi itong computer ang ginamit ko. Buti na lang naka-harbat tayo ng computer. Nakaharbat ako sa anarkis ko. Anyway, tiyan mo, buti na lang hindi tayo nag-vlog dito. Kasi something wrong na naman. I think the laptop ang problema. Okay, here we go. Dito na tayo sa ano ko. Sa cellphone ko. Mas maganda pa. Okay? Ayan. Natin dito sa News 5. Ano sinasabi dito? Di ba? Ang galing, Yan ang ganyan ang buhay nyo. Wow. Yan ang buhay nyo, mga palangga. Di ba? Mag-swimming. Huwag kayo manindigan. Sige, lumusog kayo sa baha, mga yawa. Alright? Ito pa. Hanap pa tayo ng mga karimari-marim. Sa lahat ng pagnanakaw ng mga bangag, puro na lang ganun. Ito balita, ilang bahagi ng Marikina binaha. Ang galing. Di ba? Tapos ayaw niyo papatansikin ang mga adik. Tingnan natin sa GMA News. Okay? GMA News, tingnan natin kung nagbalita sila ng kahindik-hindik na baha. Ayan. Flood road sa Maynila. Galing talaga ng Bangag administration, ano? Ito pa. Sasakyang sinuong ng mga baha. Ito na yata yun. Galing. Galing-galing ang Bangag administration. Tapos si Sara Duterte ang hahanapin ng mga yawa at abala sila sa pag-impeach pa rin kay Inday Sara at abala sila sa pamumulitika. Tignan natin si Pader. Okay, hindi ko lang alam kung ito yung paring bulaan. Ayan, Pader. Naka-green kasi kaya ganyan. Nalusong na sila sa baha. Di ba? Ang galing. Nakita nyo ba yan? Tama nga naman, di pa umabot ng tuhod sa area na yan, ano? Right? Ang galing, wag na kayo magsimba-simba dahil di naman kayo naninindigan. Wala nang kwenta magsimba-simba kung hindi naman kayo naninindigan. Ano pang simba-simba nyo? Giatay. Ayan, lalo na yung mga bulaan, yung mga pulboronic, lahat sila puro ganyan ang kwento nila. Ay, tiyan mo. Baklaran as of 5 p.m. Oh my freaking Lord, look at that. Ano ito? Nakita niyo yung Baklaran? The last time na pumunta ako ng Baklaran, that was 2014. Namili ako ng yung kaibigan ko pala, sinamahan ko kasi nagtitinda siya. Namili ng mga damit sa Baklaran, okay? Ganoon pa rin, pero hindi ganito kabaha. Look at that. Dagat na. Wow, dagat. Sabi ni Palangga Teresita Abo. Correct, di ba? Ano sabi ni Junggoy? Wow, dagat. Ganda, no? Di ba? Jack Sparrow, ano sinasabi dito? As of 5 p.m., Baclaran Water Channel sa Paranaque nananatiling yung maganda ng pala yung balita. Nananatiling malinis sa basura ngayong Lunes. Nananatili pero mataas, baha, di ba? It's the same freaking story, mga darling. Talagang GMA News, talagang may mga
ano talaga may mga pa-cover up talaga no? Itong mga reporter na namugto na ang mata niya sa puyat. Si Ivan Marina, namugto na ang mata, nabaha pa. Kawawa ka naman, Dodong. Anday mo ng aibag sa puyat sa bangag. Mag-alsa na kasi kayo at paalisin ang mga bangag. You know what I mean? Mag-alsa laban sa mga adik. Monsoon rains to drench parts of Luzon, Visayas on Tuesday. Congratulations! Di ba? O hindi umabot hanggang tuhod na. Oh. Yan. Okay, yan ang ang ano nyo, ang inyong gobyerno ngayon. Ano naman to, grabe? Saan naman ito? Oh, sa Manila's North Cemetery, yung mga mahal nyo sa buhay, patay na, binabaha pa rin. Papunta daw yan, 338. Baha sa Manila North Cemetery. Pero patay na, nakahimyang ng inyong mga bata, ay inyong mga kamag-anak, pinapasok pa rin ng baha. Right? My God, nasarap talaga buuan ng kape mga giyawa. Ano pa? Tapos yan natin na ba? Okay, anong ito? Bangag. Si bangag, magugurgor na. Sana, very soon na siya. Nakabuo tayo ng lyrics. Saan na naman ito? Si bangag, sana magurgur na. Sana magurgur na very, very soon. Okay, San Juan. Where is this? Okay, itong balita. San Juan sa eskwelahan. Nagkalitsi-litsi na ang eskwelahan ng mga kabataan. In fairness, hindi ko naranasan na nabaha ang eskwelahan nung ako'y nag-aaral pa. Sa mababang paaralan ng tralala. Right? Hi. Sabi niyo na rin at least stress-free kita, madam. I love you. I love you too, palangga. Sana magkape kasama tayo lahat. Fucking. Bakit ang bibig ko ngayon gusto ko silang kainin lahat ng buo para magtegi na silang lahat. Okay, here's another thing. Ano pa ang mga dapat kong sabihin sa inyo? Mga balitang walang katapusan. Okay? Calao Avenue, all over Metro Manila. Tignan mo, hindi, deserve nyo to. Yeah, deserve nyo, I think, no? Deserve nyo yan, no? Sa buong buhay ko, sa Pilipinas, hindi ko naranasan yung buong baha sa Metro Manila. Espanya, yes. Naalala ko na baha na isang beses ko lang naranasan na hanggang liig. Totoo yun. College days. Okay? Hindi ako nagkakamali. Kasi ang tama ba? Correct nyo kung tamang recollection ko. Sa Rotonda kasi mataas na yan. Hindi masyado binabayan. No? From Recto ka. From Quiapo ka. Di ba? Pag akyat mo ng Rotonda, kung papunta ka ng Project 8, Project 7, Project 6. Ang Project 6 yata, di ba? Rotonda. To ang Project 6 yata, papunta kayong ganun, ano? Project 7 at Project 8, diretso doon sa Araneta Avenue. Tama. So, hindi masyado binabayan Pag akyat mo na gano'n, bigla na naman doon sa Araneta. So, yun yung naranasan ko, naglalakad, walang sasakyan, walang jeep, kasi nga hindi lahat makahaon. Pero hindi buong Pilipinas. Okay? Hindi buong Pilipinas na baha. Hindi buong Metro Manila. Kasi kahit pa paano, noong mga panahon na yun, doon may mga kawatan, medyo may kahiyan pa ng konti yung mga kawatan. Hindi nila inuubos yung budget for flood control. Hindi nila inuubos ang budget for infrastructure. Kumbaga kung ngayon ay 99.9% na ninanakaw nila ang budget sa infra, noon siguro 55% lang, 50%, kaya may natitira pang konti. Yeah, doon sa Araneta, sa mga baliw na mga Araneta, mga addictus. Then, doon sa FOCAP, 3 days ago, ay may nagtanong na reporter kay Bangag. Okay? Tignan natin to. May tinanong kay Bangag. Where is that? Alright. Eto, anong sabi? Thank you for this, Remy, for the clip. Right? This is related dito sa baha. Mr. President, do you believe you're personally done enough to confront? Where is the start of the no, hindi yan. Okay. Ang sabi niya.
Alright. Sabi ng foreign journalist, mga kababayan, doon sa Luncheon Chuba Chuchu ng FOCAP or Foreign Correspondents Association of the Philippines, nagkaroon ng presidential luncheon sa Maynila na kung saan nandoon si Bangag at ngumingiwi at nagpupumilit na pagtakpan ang mga pagnanakaw nila sa tanong sa kasinungalingan niya. Okay? Pagtakpan ang tanong ng isang foreign journalist. Ito ang katanungan. Good afternoon, Mr. President Bangag. Dagdag ko na lang yung Bangag. Okay? About a year ago, you pledged, nangako ka, sabi niya, to tackle a flood control scandal. Pero si Bangag nakagano-ganon. Diyan pumupurma siya ng ganyan. Akala mo matalino ang gagong adik. Do you believe you've personally done enough to confront that issue in the 12 and a half months? Okay? So ano ibig sabihin yan? Nagawa ba ni Bangag? Naaksyonan ba niya ang issue sa flood control nang inangak-ngak niya nung siya ay nagkaso ng ngalingan noong 2025, then after 2 days, 3 days, hinagupit kayo ng baha dyan sa Metro Manila. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang na ini-enjoy ninyo ang Bangag administration. Yes, Jack Sparrow habang sila ay nagpa-party at nagpupulburon. Ang sagot ni Bag, well, again, I think that, gumaganon ang gago, I think that we have taken as many measures as we can in terms of corruption. Kala mo talaga may alam ang gago, ano? Sabi niya, I think you should be asking that question of the ombudsman, not me. O, di ba? Ang gago. O, meron daw siyang, ano sabi niya? Ano ang ginawa niya? Ano ang sagot niya dito? Na meron naman daw, di ba basahin niya, putang ng balitang yan. Alam natin yung sagot niya. Ang sabi niya, ginawa ng gobyerno niyang Bangag, may napakulong na daw sila, may na-detain na, inaaksyonan na, may mga kaso na. Sino ang pinakulong niya? Yung mga small-timer. Kumbaga sa hierarchy ng mga masasamang damo, ang pinakulong niya yung nasa ilalim. Yung mataas na demonyo, dahil sila yun. Silang pamilya, nandyan, namamayagpag pa rin. Yung pinakailalim, yun lang ang pinakulong, kumbaga ang maliliit lang. Diba? Ang maliliit na kaya nilang takutin. Pero yung mga sangkot, katulad ni Pangandaman na pinangalanan ni Zaldico, katulad na lamang ni Bersamin na nanahimik na mga yawa, hindi na ito pinatahimik na ni Bangag, ni Sandro Marcos, ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos na kunyari papakulong, kakasuhan na sa ombudsman na chuchu-chuchu, pero hanggang ngayon nandiyan pa. They're still negotiating. Kung ipapakulong si Tambaloslos o ibubuhos ni Tambaloslos lahat daw ang kanyang nalalaman. Pero I think they're playing their bullshit games. You know? Kung kailan, kung ano, nagtatakutan sila, naghahamunan sila. Kasi si Lisa Tanas at ang si Martin Romualdez ang mortal na magkaaway ngayon. Even before, sinabi na natin yan. Kasi matakaw nga sa pera si... Asan na yung hayop na yun? Matakaw nga sa pera si Nget pa. Okay? Yung buwaka ng Genimes na to, filtered na, pangit pa. Matakaw sa pera. So nagkakaonsehan sila. Right? So hindi natin alam kung lalabas yan si Bangag. Ay si Bangag, si Tambaloslos. Right? So yan ngayon. Kaya yes, Elena DL Aquino. Yes. Dapat talaga lumabas na yung taong bayan. Boy Gising, tama ka, masamok, matakaw, masiba, ganid, greedy, timawa, buwaya talaga si Satanas sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Then you talk about what? Impeachment ni Inday Sara. It's waste of time. Okay? Puro kasinungalingan, kansutahan, ididiin talaga si Inday dyan sa, yung, well, sabi ko naman sa inyo, luto na yun. So what's the point? Na isi-spend ko ang ilang oras, 2 oras, 3 oras, di ba? Pero ang obserbahan ko lang doon sa hayop na ito, itong ayawa na ito, na daw buli sang manok ang iya nga iwi. Diba? Ang iya nga iwi is puwet, right? Ang iya nga iwi daw buli sang itik o sang manok o sang buhaya, ganyan ba? Hindi, malaki pala yung puwet ng buhaya. Nag-present daw ng mga pera, ng mga AI, AI documents, AI evidence, chuchu, na
nasa halimbawa kung ganun daw kalaki o kadaming pera, bullshit lahat yun. Huwag niyo nang panoorin yun. Dahil sabi ko nga sa inyo, luto na yan. Ipinagmamalaki na ni Satanas ang lahat ng kanilang pagnanakaw, mga kababayan. Alright? Ayan. Okay, hindi naman ako makakonect dito. Talagang buti na hindi kita ginamit. Visit, tapon na kita. Ba't yung laptop, inaaway na. Tatapon na kita! Wala ka ng silbi. Sabagay, you've been like, what, 7 years? I think we've been together for 7 years, huh? Nabuang ka na yun. Nabuang ka na sa galit ng bayan. Mga hayop kasi. Puro kayo pinagdante mo, hahanapan akong article. Paano ko ngayon nahahanapin yan? Dahil nag-ano ka, nagko-connect ka pa. Ang bibig ko naabot na dun sa demonyong mga bangag. Ikaw nasa Araneta Avenue baha ka pa, di ba? Na-stranded ka. Anyway, hayop, di ba? Ganun din ba kayo? Minsan nanggigigil kayo. Hindi kayo makakonect, di ba? May ganyan akong moment, mga bakula. Mga palangga. And now, nakita nyo, di ba? Puro na lang hahanapin si Sara. Good thing si Sara ay nag-file na naman ng panibagong kaso laban kay Madriaga, perjury sa kanyang kasinungalingan. Sana lahat filean. Pero ngayon, sa panahon kasi ngayon, hawak nga nila ang DOJ, lahat hawak ng mga demonyo. Kaya ang pwede na talaga natin gawin ngayon, kulamin sila, murahin sila, ipagdasal sila na maglaho na silang lahat. At na makahinga naman kayo sa inyong kahirapan sa ating bayan. Lahat magkakasabwat. Di ba kahapon, ano report natin sa inyo? Markado na tayo sa kay Lolo Trump. Oh, markado na tayo. Bakit tayo markado? Dahil nakikipagsabuatan ang bansa natin, not really the bansa, ang mga bangag, sa mga illegal na gawain ng mga illegal importers from China o from wherever, mga kababayan, at pinapalitan ang mga labels ng mga produkto dyan sa Pilipinas para makatipid sila ng tariff at napupunta sa mga tiwali sa Pilipinas. Ngayon, sabi ko sa inyo, ang kikita niyan yung mga kasabwat lang nila na mga Chinese na tiwali na kasabwat din ni Satanas na inaalaw niya o binabasbasan niya ng papatuloy na gawin ito. And later on, kayo ang magsasakripisyo lahat. Puro ganyan. Habang kayo ay pinapakitaan ng mga props money ni Sipon Litu, ang pangalan niya? Lintikan. Di ba? Dapat ang pangalan niya Lintikan. Lintik kasi. Mukha siyang lintik. Di ba? Hoy, magladlad ka na nga, Lintikan. Tsura mo. Ikaw siguro yung dineprive ng tatay mo na nalaman na pokling ka, ayaw mong mag-explore o mag-explode. Ka-explode naman talaga yung pagmumukha mo. Nagpapakita ng mga props, money, chucho, puro gano'n na lang. Tapos recently, di ba, nagpakalat nga sila ng mga kasinungalingan na si Sara daw ay gusto makipag-usap kay bangag. O ayan ngayon, tapos pinag-uusapan ng media, pinag-uusapan ni Tara-Tara, di ba? At ang sabi naman ni Clarissa Castro, bukas daw si bangag sa pakikipag-usap kay VP Sara at sa mga kritiko, ulul, hindi kami bukas. Sarado kami. Gusto namin kayong hilain dyan sa Malacanang. Gusto namin kayo hilain sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at ilublob dyan sa bahana yan. Dahil ma-feel nyo yung lahat ng kadyutahan nyo, lahat ng pagnanakaw nyo sa flood control. Kung pwede nga lang, isemento na kayo lahat dyan nang matapos na kayo. After ng baha, buhusan ka agad ng semento para wala ng buhay ang mga kawatan. Gusto nyo ba yun? Diba, mas okay yun kaysa sa bang o tsaka sa bitay. At least na makahinga, no? Siguro nung unang panahon, gano'n yung mga ginagawa sa magnanakaw. Kaya lang nung unang panahon, baka in Stone Age, wala pang semento, di ba? Hindi pa na-discover kung paano mag-mix ng semento. Kaya noon, from the word Stone Age, stone to gurgur. Nung unang panahon, ang mga kawatan. Kaso lang, kayo dyan sa Pilipinas, okay pa rin sa inyo. Filipinos are resilient. Enjoy the ba, di ba? Puro ganun, nabubwisit na ako My goodness. Puro ganyan.
Oh, then what? What else? Patungkol pa rin sa baha kasi wala namang ibang issue sa Pilipinas kundi baha ang koneksyon ng pagdanakaw. Right? Ano sinasabi dito sa SMNI? Ibinigay na ng Brave 14 sa Ombudsman ngayong Lunes, Agosto 17, ang patunay laban sa lahat ng kanilang pinangalanan sa Maleta Delivery Scheme. Matatandaan nakasaad sa joint affidavit ng dating Pangulo. Hindi, Tagalog binabasa natin. Matatandaan nakasaad sa joint affidavit ng mga joint English pa rin yun, ano? ng mga dating sundalo ay umano ay maghahatid o paghatid ng maleta kay Pangulong Bangag Jr.